isip natin kapag narinig natin yung salitang empty. Ubus na. No? Said na. Ano yung pumapasok? No? Wala nang natira. Ano pa? No more. Diba? Halimbawa, nandun tayo sa isang catering. At papalapit tayo at halos tayo yung nasa huli, nakikita na natin yung lalagyan parang kung walo yung natin nila, parang pandalawang tao na lang. At sabi na natin talaga na ubos yung mga ilan. Hindi mo na maibibigay yung kabuuan ng ulam sa'yo. Yung iba pang mga tinatawag na iba pang ulam. Halimbawa kung may walong putahe, parang nakikita na lang ay dalawa. Siyempre, anong papasok sa isip mo? Ay, bakit? Ano pa ba? Ano ba? Ano yung pwede ko yan sa isip mo? O itanong. Ayun, tama naman yung hinahigyan pa kaya. Diba baka naman? Diba? Meron pa kayang stock, reserve, miracle pa kaya? Diba? So, halimbawa lang, talagang wala kang makakayanan, wala kang makakita sa labi. Di ba? Sinong nakakaranas dito ng empty supply ng kanilang kusina? No? Walang mga spices, walang bawang sibuyas, walang daon ng laurel, walang paminta, walang betchin, walang mantika, walang asin, walang gano'n. At hindi na nagbabayad ng tubig, kaya walang tubig. Walang patis toyo, walang suka, parang gano'n. Diba? So, anong tendency mo? Kung wala, bumili na lang ng luto. Tama ka naman, di ba? Sino nakakaranas kung talaga hindi ka naman mayaman, ay yung bata ng supremo, wala din. Walang sabon, walang shampoo, walang lotion, walang alcohol, walang toothpaste, walang bola, walang langis. Kaya, meron kayo dyan. Sino lang lahat, gamit sa pulo, sa papasilyo, lahat. Pangis man. Diba? Ano ba? Halimbawa naman, yung mga groceries, pag talaga wala ka, wala kang stock ng mga dilata, gatas, harina, mantika, pasta, sauces, yung mga dishwashing soap, laundry soap, wala kang mga yun, walang mga extra basahan, walang kung ano-ano. Di ba? Kaya, siguro pag may pumasok siya mo, matumi. Hindi mo naman sila mo. Nakita mo, may makakalilis, isko ba ko, wala ka. Unawa, pwede. Tagigit ulit prangka. So, sabi na dito, pag naman ikaw ay nakakaraos at medyo may konti kang pera, we constantly buy more than enough, no? Nag-i-stock na nga tayo. Minsan, mayroon pang isang sabon, bibili na tayo ng 3 pa. Lagi kong stock ng 4. Pero, di ba? Para maamoy mo naman nga yung tinatawag na pabalik-balik ka sa tindahan, palengke, para bumili, mainit, nagpapaganda ka, di ba? At ang sabi, nag-i-stock ka para hindi ka mawala ng stock. Kasi minsan, meron ngayon, pagbalik mo sa palengke, wala ng stock. Yung ba, lalo na itong nakaraang Chebuena, no? Di ba, yung mga okasyon bago mag-New Year, kung kailan yung tinatawag na disperas, kung nagkakagulo sa grocery. Ano po, nagkakaubusan. So sabi nga, all of those are part of securing ourselves. Pag natin securing, ayaw natin mawalan. Ayaw natin ng emptiness. Gusto natin secured. Yung pangangailangan, yung comfort, yung convenience dapat nandoon. No? Bilihin mo na lahat. Next time na naman yung pagpunta mo ng palengke. No? Less na rin yung paglalakad mo sa init. At nakatitipid ka ng pamasahe. No? At hindi masyado nakakapagod. At sometimes naman, sabi nga nandun tayo sa marangyang buhay. Yung nabibili mong lahat, kaya minsan we have the fullest supply of goods. 2 to 3 months. Stock. Parang pag may pumasok sa, meron naman kami napasok na bahay. Diyan sa bandang Nieves. Hindi ko lang sabi sa akin natin kapatid. Pag tinignan yung kanilang kainan, ay yung lata ng spam, meron yatang 30. No, lahat ng sardinas, ang dami, lahat ng pineapple, tapos ang dami, parang grocery. Nasa isip ko lang, ano kaya palaro si nanay ng bigyan ng 1 minuto? Ako, hindi mo gusto mo. So, kaya naman, minsan nasa isip ko yung bata naman, lumindol, mabagsak yung mga yan. Makapagpabukol pa sa mga nandito. Ang dami talagang stock. Di ba?
Kasi naman may mga anak sa ibang bansa, halos. At yan, apat, kaya talagang yan din yung tinatawag ng saganaan. Pero minsan, alam ba ninyo, bili ka ng bili, at minsan ay hindi ka na nagagamit. Alam niyo ba, dati ang ginawa ko, dahil mahilig na ako doon sa Dilata na Spa. Kada rin ko bumibili ako ng dalawa. Napuno ko yung aking, siguro umabot ng 30. Alam niyo po, hindi ko sa sobrang dami nakakauya. Para tayo magluto. Hanggang sa i-check ko, isang buwan na lang. Yung iba na-expired na. Wala na. Pero yung iba, wala naman po akong tinapon. Hindi ko lang sinabi, kinain ng medya. Wala naman po nangyari. Dahil, yun naman po ay tatagal pa naman ng 2 to 3 months yun. Pero hindi ko po ina-advise ha. Mamaya yung inyong dilatang tinatago nung binilihin nyo, kudrado. At pagtapos, naging bilog, iba na po yun. So, ano na po yun, delikado na yung ganyan, lumolobo. Sabi nanay, hindi na tayo, meron tayo luncheon dito. Kagat dito. Kasi hindi po na yan sa loob. Diba? Wala po nun ha. Excuse me, sa akin muli sila sa akin. Nagpadala tayo ng dilata. Noon, dahil daw, tuwan-tuwa ako. Nang buksan ko yan, ako yan, ang lansa. Nagputukan po yung mga sardinas. Yung pala, syempre, nag-ibiyahe. Nang nadala dito, nang tingnan namin iba, expired na. Kaya nga, why don't you give na ba yun o give poison? Poisonous ka na yun on Christmas Day. Di ba? Kaya, titignan natin mabuti. Ang sabi din dito, iba naman, marunong na. Natuto lang ako. Ba't kinakailangan mo mag-stop kung meron ka namang pambili? Kasi minsan takot tayo. Sabi kasi nagsimula ako sa pag-i-stock ng spam 150 hanggang inabot ng 200. Aba ngayon, 280 na yan to, 220. Ang sabi ko naman, Lord, hindi naman kami ganun pagkakoy sa spam. Titipon pa rin natin ng kahit mag-isang libo yan. Di ba siyempre naman ng Diyos eh. Siyempre pag 1,000 yun, iisipin mo ganun, bigay lang naman yan ng sakit sa bato. Naman. Di ba? Sabi ko naman nakain na ganyan na, di ba? Pero nakapinta kami sa SNI, kaya naman ako. Nag-ispaw na, napakal, dito mukha kayo. Parang isang 1,500 yata. Ayan, ganyan talaki. Ang sarap nila, ang sarap i-display. Kaya pag binuksan mo yun, hindi mo naman naubos. Kasi nabalikin kami, may ganyan kami. Eh wala, hindi na po masarap the following. Titigasan kahit masarap. Ay, impresa mo, kakabang na. Kaya sabi ko, bibiliin mo yun kung talagang malaking okasyon at marami kang i-invitay na ito, alam siyempre na, sulit, lutuin lahat. Pero kung ikaw lang magtatakaw ka, bumili ka na lang ng matikit. No? Kung ikaw lang, pamilya mo kaya mong ubusin yun. Okay, kaya lang ito pinag-uusapan ay yung pagiging secure natin sa ating sarili, pagiging nakakaramdam tayo ng comfort, nakakaramdam tayo ng kasaganaan, at pag ganun para bang nakakaramdam tayo ng medyo panatag, at sabi na natin, medyo hindi tayo medyo low class. Alam niyo yung sabihin, hindi tayo yung isang kahit siyang tuka. Kaya pwede merong tumitingin sa atin na tayo nga ay mayaman. Pero, dito sa ating pag-uusapan ngayong umaga, di ba? Ang sabi nga, doon sa mga nakakapag-stock na gano'n, kaya nyo bang i-share yung kasaganaang meron? Wala na siya. Yun yung gano'n, yung parang pilipan, pwede na kayong kaya naman. Di ba? Yung iba talagang ayaw. Pwede naman ako sabihin, wala nga po kami i-share, parang namin i-share. Di ba? Parang gano'n naman siguro. Tama ba? Kaya ayaw sumagot pero wala namang i-share. Ako'y namimigay din sa iyo. Namimigay na ako. Dahil tinuwi ko para makapagsugi. Sir, sa inyo pinupuhay natin. Mga bagay yan. Sa akin, ang bagay pa na. Sabihin na pala, sacred, hindi ko nagagastusin yan. Iipunin ko yan sa 4 na bote na open coin bank. Walang takip. Sasama-samahin ko yung 20, 10 piso, 5 piso, 5 piso ba? At hindi ko gagalawin. Lahat ng sukli ko dyan pupunta. At lately ng aking buksan ay umabot siya na medyo malaki-laki. So,
Didistribute ko na sa akin. Kaya sabi niya, saan saan ang galing yan? Paryahan, di ba? Okay, sabi ko na ng sukli. Kasi kami sa hindi pwede. Kung kaliit ng sukli, talagang sungit. Makang bibili. Sabi, buti pa kayo, meron kayong ganong adilahin. Nasa akin lang ako pa, dati nga, ganyan din ako eh. Pero kung marunong ka na mag-ipon, ay lalagyan mo talaga ng pagtitipid. Ba't mo bibili yung hindi dapat bilhin? Ipunin mo na lang, itulong mo sa iba. Amen? So yan, tuloy na tayo. Ang sabi dito, bago tayo magpatuloy, tingnan mo na ng ating mga talata. Ang ating pamagat ay, His emptiness, Panginoon to, becomes our fullness. Sa kanyang hinubad na kaya karamihan, kayaman, pamangalan, o yung splendor of heaven, tayo naman po ang nangyayari. Po, naging kasaganaan sa atin. So, ipapaliwanan natin yan isa-isa. Walang bahagi na sabi dito. Since pag-usapan natin yung mga kung afford mo at hindi mo afford. Po, pwede mo bang subukan sa mga nakaka-afford? Pwede mo bang subukan? Can you try to live by experiment lang? Ano po? To getting out of your comfort zone. At, bago natin basahin yan, ang sabi nga dito, ubusin mo na yung pinakahuling pera mo, hindi ka mag-i-stock ng anuman, grocery, etc. Yung lahat ng laman ng rep mo at kusina mo talagang wala, ubusin mo yun. At ang sabi, hindi ka pwede manghiram. At titigil ka muna sa trabaho at pag-iipon. Lahat halos wala. Ano kaya ang challenge ang pwedeng mangyari o gawin mo sa buhay mo? Bago natin sagutin, tingnan natin mga talata. Dito sa Matthew 5:39-40, sabi ko, sinasabi ko sa iyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino man sa inyo sumampan sa kanan mo pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at puli sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balakad. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong taligdan ang sa iyo'y nangungutang. Ayan. Narinig niyo yung sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Kaya Pilipos 2:4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat sa isa naman ay sa iba't iba. Interest yan. 2 Corinthians 8:9, sapagkat na naman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. So yung tanong kanina, inempty na natin lahat, wala kang trabaho, wala kang pupuntahan. Ano kaya ang tendency na pwedeng mangyari sa'yo o gawin mo? Di ba? Ano kaya? Di ba pwede ka, paano survive ka? Kaya pala may mga nakikita tayo sa loob ng fast food, mga bata, kinakain ng tira. Di ba? Kaya naman pala may mga bumibili ng pagpag. Ewan kung pinabibili nyo. Sa Romantic may nabibili kilo-kilo. Kinagpagka, ibig sabihin yung mga manok na hindi mo masyadong inubos. May mga nakadilit pa. Yung tao din ba, dami. May parang buo pa nga eh. Meron naman kasi may natira, hindi na kukunin. Hindi na tawag na pagpag. Yung mga natitirang hotdog sa table, yun. Tinatanggal lang yung pagat. Inugupit para magandang tila. Pero tawag ko pagpag. Yung mga burger na medyo natira, patty, doon, pat. Tapos niluluto. May mga pipilitin ng mas mura. Nung parang may 10 piso kayo ng buto-buto. Yung ipipilito mo luluto. Dahil yung ito. Kasi tinanong ko eh, mabibili ko po ba ito pang aso? Eh, hindi. Hindi ko pipili niya, mga bata. Nalagyan na rin ito. Nakakain niya yung buto niya. At sabi nga nila, nakakapatibay yung spinal cord. Diba? Kaya, yung mga bagay na yun, siguro, gano'n makakasurvive. Nakita na rin ba kayo ng batang nagdudungal o taong brasa nagdudungal ng basura? Diba, minsan kasi lalo na sa tapat ng mga Jollibee, may mga bagong tapo na may dalang pa eh. Diba, may naman pang juice.
Ay ba, hindi na nila, sabi ng magulang, tatapon na niya sa kotse, tapon mo na nga yan. Tatapon na yun. So yung nakakita ng kukunin, pagsasalin-salin, di ba? Pero sabi ng mga nakakita, iw ka dyan, igutom na eh. Di ba? Pag gutom talaga, wala nang dili-dili. Talagang iinumin at, di ba, yung nga alibugang anak eh. Yung pagkain ng baboy yung talagang ano, hinahin niya. Kaya sabi nga dito, siguro mangyayari sa'yo eh, mangangalakal ka, magbabaso na ka, hanapin mo yung mga plastic, yung mga pwedeng pakinabangan ng mga junk, at ibenta at makabili ka ng pagkain. Pwede naman yung, ang dami ngayon dyan sa kulay, may sinusulat, namamasko po, di ba? Yung mga ita, di ba? O iba naman eh, nagbibihis ng ano. Kaya kasi ako nasaksihan. May tsurang bata eh, medyo makinis, tapos namamalimos dito sa may bandang Jollibee eh. Tapos isa na mamalengke ako, nakasakay sa tricycle, nakita ko na, pati na sa akin, biglang yung ako eh. Sino ka bang bata eh? Nung nagabayan ako, ay, namalimos dito sa ano, di ba? Eh, ibig sabihin iba eh, nagsusot talaga lang para makahingi. O hindi naman, diyan sa Manila, marami yung lalo na sa mga stoplight. Nagbubuhos ng mga tubig sa windshield ko. No, tapos, siyempre, masusugit. Bubuhusan ko yan mamaya kung anong... O, kahit sa tubig eh, sa kaya sabon na yan, sasabon yung pilit yung salamin ko, tapos bubuhusan ito. Tapos mo naman pangarawas. Kasi pastor, ilit-ilit ako naman. Buksan ko na kagad yung bintana. Aabotan mo na ng 20. Ay, 20. Pinakamababa na yun. Dahil minsan, pag hindi mo inabutan, hindi na babalawan yung sabon. Buti na lang, may tubig yung wiper, di ba? Kung hindi naman, eh, talagang magagalit. Medyo may kalampag yung sasakyan mo, akalampag nila pag umaandar na. Sino naman kumakanta, di ba? Di ba sa plaza, kita niyo isang istorya, kung may kumakantang bata, iba-iba na yung lyrics, pero yung tono yun lang. Natutuwa ko yung ko sa story. Kasi sabi ko, ang kinis naman ng batang to, parang matutulog na lang yung sando, ang bago, pero nakangaro yung bulsa. Kasi nga, tuloy pag Christmas, imbis na mainis ka, natawa ka na lang, di ba? Na, bagay, bata kami, nangangaro rin kami, dito lang naman sa kapitbahay sa left and right. Hindi naman kayo. Ano ba? Para nakasurvive ka, kapit patalin dito ka. Dito na magsisimulang magnanakaw. Mag-open. At, alam na natin yun, yung pagbibenta ng ligaya. Diba? Kaya pag ganito nangyari, hindi kakayanin. Di ba? Siguro sabi ko si kanina, experiment eh. Ngayon kung yung experiment yun, pagtatanong ako, survey, isang tanong lang ha, sino kayang pumalag sa asang doon sa sinabi ko na hindi ka na muna magtatrabaho, hindi ka hihingi ng pera, uubusin mong lahat ng mga stock mo. At mula sa zero, paano ka magsisimula? So nagbigay ng mga example. Mamapalimos ka kaya? Kakainin mo kaya yung mga natitira pagkain sa fast food? Mga natitira kaya sa basura? Mamapalimos ka kaya? Magsasayaw ka kaya? Tutuloy ka kaya sa alambre, sa sinulid? Lululong ka ng apoy at bubugaw ka. Sino kaya pumalag? So wala. Pero siguro kung hindi ka nahihiya, hindi. Kaya sabi dito sa pangalawang bahagi, seldom would or maybe. Yan din alam. Pero most wouldn't try and want to live that kind of life. Ang tawag kasi doon, Pastor, miserable. Tama ba? Eh bakit meron ka naman sa uubusin mo? Pero hindi nyo alam, minsan yung buhay miserable ay nabubuhay natin for a while. Ito nung isa natin, inubos mo lahat ng Pasko, inubos mo lahat ng bagong taon, the following day, ano nangyari? Pinabaon mo pa eh. Tulala ka. Diba? Nag-iisip ka ngayon kung saan ka kukuha na pasimula. Siguro iba, nagsabi ba, talo ko ba yung nasunugan at nanakawan? Diba? Kasi may nagsipunta, kumain na, nagdala ka. Tama? Kaya, sabi na dito, pwedeng dahilan ninyo, bakit ako mag-i-experimento ng ganyan? Bakit po, kakagatin yung sinasabi mo, Pastor? Hindi ko gusto maging buhay yan. Kaya nga ako nag-aral eh. Kaya nga ako nagsumikap, nagtsaga, nagtiis. Nung una pa. Diba? Tama? Kaya nga ako
ako nag-ipon, kaya nga ako nag-abroad. Tiniis ko yung pagiging homesick, kaya nga ako hindi na nakapag-asawa. Di ba? And on the other part, ay mo sabihin, kaya nga ako natuksong manggaya, magnakaw, manloko, mag-scam, mang-hold up, mangidnap, at pumatay. Dahil doon sa pera. Na ngayon meron ako, kasi sabihin mo, babalik ako doon sa social experimentation. So pwede siguro sabihin mo, unawain mo ko sa pagiging makasarili ko at pagiging sakit. So we call it selfishness. Ano po? Sino dito ang selfish? Sino dito ang merong baby selfishness? Wala. Oh, cute selfishness. Self-made selfishness. Or timely selfishness. Parang minsan lang naman yung pagiging selfish ko kasi may pinipili naman ako. Minsan lang naman yung selfishness ko dahil wala talaga. Minsan lang naman yung selfish ko dahil parang practicality, di ba? Kasi naman sila, hindi ko na sila tago. Yan. So sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin, lahat yun, maliit o puti, selfishness. Ano yung selfishness sa Tagalog? Ha? Makasarili at pagiging sakit, madamot. Tama yun. Okay. Sabi nga dito, kung tingnan po natin, sa ikatong bahagi, ito maging totoo sa mga pagsagot dahil bagong taon, unang linggo, ang Diyos lagi nating makakasama. At sa sasabihin natin, mag-o-observa siya. Paano ba itsura na nag-observa? Ano gusto niyong makita sa mukha ng Panginoon? Ganito ba? O, A o B? Yung iba, pag hindi sumagot, B. A o B? A. Iba na gusto nila. O sige, how about cheering a person? Person na lang ha? Ano yung sabihin ng person? Kapanggut. Ha? Or equal. Ano yung sabihin ng equal? Maging kapatid of what you have. Doon na lang tayo sa portion na kapiranggot at equal. Hindi na sa 3/4. Aba, medyo sobra na yun. Hindi na 75. 25 at 50 ang hatian. O, diba? Kaya ba? Uy, mamugot ba kayo? Wala ba kayong pwedeng hatiin dyan? O ibahagi? Wala ba? Pag hindi kayo sumagot, maiiyak kayo mamaya. Diba? Sige, basta tuloy mo na pag-iisipan ko sino-sino pa yung mga hatian. Eh, di ba pwedeng hatian? Yung 25 at 50 na yun. Diyos na, 10% silang yung hinihingi eh. 10 lang. Eh ngayon, tinatanong ko, 25, di ba? At saka 50. Paano ko isi-share mo to sa Diyos? Sa sibling mo, kapatid mo, sa mga kaanak mo, kaibigan mo, sa community, sa barangay. Kasi hindi mo kilala. Kaya? Sabi ko yung yes. Kasi meron yung yes. Di ba yung yes? Di ba yung yes na Y-S sa H-A-I-S-S-S-T? Yes. Ano ba? Yes o? Yes. Yes. Yes talaga. Alam niyo yung nagsasabi na yes ngayon? Handang-handa ang Diyos na pagpapalain ko ito sa buong taon. Ito yung business. Kasi yung pagsagot, pasimula na ng faith yan. Hindi nyo kaya, pero kung mag-declare kayo ng kakayanin. Ang Diyos na, sabi ko, observa, ang Diyos na, okay, tuloy tayo dito. Ang sabi dito, magiging ka lang effective giver. Giver, ha? Yung tinatawag na galante generous. Kung susundin mo yung sequence, Diyos, kapatid, kamag-anak, kaibigan, community, at stranger. Pero kung pipili ka lang doon, may pinipili na. Diba? Special gift lang yun. Pero gusto na Diyos sa atin, generous sharing. Generous giving. At kung paulit-ulit ka doon, dapat ba yan ang Diyos? Siya ba nag-portion lang? Siya ba ng kalahati lang?
ang binigay. Hindi buong binigay. Hinubad yung pagiging Diyos. Kinalimutan yung langit. Tapos pinatay. Yung salita na nagsalita at naglikha, bumaba sa lupa sa kanyang nilikha, tinanggap ng mga nilikha niya, hindi pa rin. Pinako pa nga. Pero nagalit? Because ang idea talaga ng coming niya from heaven to earth is He emptied Himself of the gloriousness of heaven. And He made Himself equal to man. And putting in mind the servant mindset. Alin pinaka? Alam ako na Diyos pero nagkatawang tao. Alin ako kayo. Handang magbigod kahit yun ang binigay ng Diyos. Holiness. Di ba? Kaya masabi dito, magiging effective ka lang at ang laging layunin po natin dito ay maging katulad niya. Maging katulad ng Diyos. Amen? Wala tayong ina-portion na tinatabi sa atin, parang kinikip natin katulad ni Ananias sa kanyang sabi lang, hindi ganun kailangan nangyari sa kanya. Kundi katulad ng Diyos. Nasabi din, ba't gagawin mo yun? It is for the sake of love, equality, peace in relationship, and God extended arms and hands to embrace. Gagawin mo yun para magkaroon ng pag-ibig, alang-alang sa pag-ibig, sa pagkakasundo, sa magiging patas, at magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong karelasyon, at kayo ang magiging kamay, balikat, puso ng Panginoon dito sa lupa na kaya yung mga. Di ba? Ganun lang yun. Lahat lang kumikita ka. Parang nakikiganit. Bagong taon na magbago. Oo na, lumigaya ang ating bayan at pamilya. Okay, tuloy tayo. Ang sabi nga dito, helping others to survive and start anew. Kaya natin gagawin yun. Iiwan natin yung pagiging full of selfishness. Yung puro sa akin. Di mo ba yan? Gusto ko kasi ilarawan yung walang kakontektohan ng tao. Kaya hindi mo ba kahit na ganito nangyari, nakakalungkot. Putting our place sa mga nakulong na nagpasasa sa kaba ng bayan. Di ba? Kasi ang Diyos kahit ang Diyos may awa. Walang tuwag, walang galit. Oo, kinuha nila yun dahil nadaya na sila eh. Yung umabot na sila sa puntong yung hindi na sila makontento. Meron ng 5 kotse, umabot pa sa mahigit 40 kotse. Eh yung isang kotse nga lang, hirap namin din na yun. Parang nagpapaaral din. So yung ganun, ibig sabihin, sobra-sobra talaga ang supply ng pera. Pero sa isang idlap, yung pera mo hawak, ari-arian mo hawak, reputasyon mo meron ka, na tinitingalaan ng mga anak ng maliit na tao. Ngayon, isang malaking kahilingan. Nasa likod ka ng rehas. Hindi mo ma-gastos ang gusto mo. Gastusin, hindi mo masakyan, gusto mo sakyan. Hindi ka makahiga sa kasarap na higaan. Hindi ka makakain ang gusto mong masarap na pagkain dahil pinagdudusahan mo yung iyong kasama. Di ba? Wala. Tapos ang kondisyon mo, may sakit kayo anak mo. Di mo ba nakitignan yung mga ganong bagay? Because of selfishness, ngayon ang nangyari sa kanya, selflessness na, pilit, hindi sa kanya galing. Ginawa ng batas sa kanya. Parusa. Di ba? Gusto mo ba natin ganun yung mangyari na yung inuutos ng Diyos na maging selfless tayo? Mangyari doon sa sitwasyon na gumuho ang ating kabuhayan, gumuho ang ating pangarap, ang ating buhay, may kaluhiyan pa nangyari bago tayo natuto ng next. Kasi sa Panginoon, iba voluntary. Si Jesus Christ, voluntary. Iniwan niya ang kalwalakian, nanaog, at nagkaroon ng isip ng isang alipin. Di ba? Tuloy tayo. Minsan kasi ganito, bibigyan ko naman kayo ng buwelo. May pride kasi tayo. Di ba? Pag wala ka naman kasi pride, pwede kang akikihin. Ito kasi yung pride natin minsan kung bakit hindi natin maibigay. Pakinggan nyo pakinggan nyo, baka meron kayo ito. Ako lang ang naghirap dito, nanguhula nito.
ako lang ang nararapat dito. Bakit di ko naman kayo kadugo ako? Dugot pawis ko ang ginawa ko dyan. Hindi ko kayo kadugo. Parang gano'n. Bakit bibigyan ko kayo? Nung humingi ba ako sa inyo, pinigyan niyo ako? So may paghihiganti na, di ba? O bakit naman, katulad ng awit ng isang magsasaka. Ako ang nagkalim at nagbayo at nagsahi. Subalit ng maluto ay nagtanim ako. Di ba? Nagsumikap ako. Kaya nakakasakit ng damdamin. Di ba? O pwede ko naman sabihin, saan nga kulang pa, magbibigay ko ba ako sa iba? Alam niya, ito may katuwiran ng isang tao walang Diyos. Katuwiran ng isang tao mayaman na maramot. Pero tayo po lahat, dapat matuto. Ang Diyos po hindi nagdamot sa atin. Ang Diyos ang unang nag-impart ng pag-ibig sa atin. Kung kayo ay nagbibigay ngayon, binaklas ng Diyos yung tinatawag na katigasan ng puso natin, kaya tayo marunong magbigay. Ipagpatuloy natin yun nang maging matularan natin ng 100% ang Diyos sa kanyang generosity at in-empty niya yung kanyang buhay para sa atin. Kaya pagkabahagi, our emptiness becomes His glory. Tandaan po ninyo, kanina yung title natin, His emptiness becomes our fullness. Ngayon, nang tayo po napagpala na, nakatanggap na tayo ng mga blessings, higit lalo ng salvation, don't full of fruits, gifts, that will enable you na ma-i-apply ang buhay na ma-empty mo yung sarili mo sa sobrang pag-aawa, sa sobrang pagtangkilik sa kung anong meron ka. O yung pag-iisip sa interest mo lang. Kasi sa talata natin sa pangalawa, huwag mo lang isipin ang interest mo. Isipin mo rin ang interest ng kapwa mo. Diba? So, ganun din yung iniisip ko. Diba? Minsan, ay nakulong na sa langit. Pero hindi. Upon the situation, ano kaya yun? Sino kaya hindi na sa bahay? Hindi po po gusto. Tatanong naman. Ano ba kaya yung anak mo? May ABCD pa naman, di ba? Hindi ko sakit. Hindi, sinabi ko lang ABCD. Hindi ko pinabanggit kasi yung gano'n ano. Di ba may gano'n pa naman ang sitwasyon? Sabi naman ng gobyerno, kami na mag-aalaga dyan. Ay, paano yun? Mami, lagi na sa institusyon. Diba? Tapos mga anak nananagot pa dahil pinangalan pa sa kanila. Di ba yung consequences of being selfish? Ito na, yun yung nangyari. Ngayon, dito po pag-usapan natin yung emptiness o yung emptying ourselves sa mga tinatawag ng oversupply. No? So much property that we own and possess. Balik tayo sa Old Testament. Ahanga kayo sa Old Testament hanggang sa Bible times. Kasi sa Old Testament, pag nananawagan ng offering para sa Diyos, sa graven image, o gifts for the royalties, lahat na yun kung sa Diyos, kung sa mga gagawing mga imahe, o sa mga haring bibisitahin at reregaluhan, alam po ninyo, they gave the wholeness without hesitation, doubt, and murmurings. Alam niyo po, kung ano sukat na binibigay nila? Tonelada. Sabi nga natin, tonelada. Tonelada, basahin mo kasi Bible, ginto, pila, at mga mahalagang bato. Ganun sila magbigay, may mga namis pa. Diba? At may mga sayaw pa. Di ba? Ibig sabihin, kapuhan yung bibigay nila. Ganun po ka-generous siya Old Testament people hindi pa sila guided ng Holy Spirit, instructed lang ng law. Di ba? Ng law. Ngayon, balik tayo dito. Sa New Testament times naman. Di ba? Dito kahit na bahay, ibebenta, alang-alang sa pag-share, sa pagbibigay ng donation, sa rebuilding of the temple, sa soul winning, at sa pagsunod kay Kristo, ibebenta na ang bahay. Pero sa panahon ngayon, na kung kailan pinaliit lang yung sharing, 10% lang sa Diyos, o sometimes mangingi lang tayo ng ambag ng tulong, ay lalong ang tao sa moderno panahon na mas malaki ang kita, ay lalo pang naging selfish. Di ba? So in the gospel, binasa natin kanina dyan, hinahamon tayo na maging selfless. Ano sinabi? Sinampal ka sa kanan, iharap mo pa yung, kaya mo yun? Diba?
suntukin kita dyan. Di ba ganun tayo? Kasi nga, ayaw natin masaktan. Gusto natin comfort. Ayaw natin ng tinatawag na hurt. Gusto natin convenience. At sabi nga dito, think of the interest of others, kinuha yung damit mo. Bakit kinuha mo yung bumili ka? So, okay ko yung ganyan. Doon, pumunta ka sa palete. Okay na, kinuha mo pa. Eh, hindi ganun eh. Sabi, pag kinuha yung iyong damit, ibigay mo ba yung tonica? Alam mo yung tonica? Yung parang happy stick. O yung inner dress, di hubad ka na yun. Eh, wala talaga eh. Ganun yung emptiness eh. Yung pag-i-empty mo, may kasama kahihiyan eh. Kaya ang yaman, ngayon biglang naghihirap. Parang ganun. No? When you empty yourself, ano ba? Pag pinilit kang lumakad ng 1 milya, dito sa isang version, 1 kilometro nga lang eh. Lumakad ka, kasama niya, ng 2 milya. Ibig sabihin, pagbibigay talaga ng unawa. Hindi pwedeng magluluto pa ako eh. May pamilya ako eh. Pagod na ako eh. Ayun ang utos eh. Hinahamon ka. Diba? Nabasabi dito, huwag kang hihindig sa mga nangungutang sa iyo. Woo! Narinig ko yung pastor. Sorry kayo, katatapos na ng bagong taon. Lahat ng pera halos ay simot. Mga February, yan, tsaka yung mga may araw ng mga punso, na naman pag-iibigan na naman pwede na kayo umutang. Ngayon, sa pag-utang, syempre, kung nagpapautang, may isip naman tayo. Kung isa mo napautang, yung unang napautang, hindi talaga bayad, bigay mo na. Pero sa susunod na pautang, maging wise ka na. Hindi na utang, bigyan mo na lang. Nung kaya mo. Amen? Magturo ka rin. Hindi po ba? Kasi minsan yung pagsasamantalaan ng salita ng Diyos, yung benefits. Okay? Kaya sabi, magpakatalino ka na, talino na ahas, at magpakaamo ka naman ng paano yun? Kaya alam mo hindi nagbabayad, kapatid. May vision ako, sabi ni Lord. Utangin daw ako. Ano? Utang niya, marunong magbayad? Diba? Hindi ano yun? Anong tawag doon? Ando ba yung hayop na ahas at ando ba yung hayop na kalapate? Wala. Ang nandun ay aso. Tama? Tadya mo kita dyan eh. At kabayo. Diba? Kaya sabi, magpakatalino ka na parang anak. Kaya ganito sasabi mo, huwag ka naman maingay, baka may makarinig sa'yo. Magkano ba kailangan mo? Eh, umutang na sa'yo ng 1,000, hindi nagbayad. 5,000. Ay, Mare, hindi ka pa man nakabayad sa 1,000. Wala akong ganun eh. Pero yan mo, 500 sa'yo na naman. Okay, see you no more. Bakit sabi naman, see you again. Diba? Yun, ibig sabihin, maamo mo namang rasonan. Yung hindi siya masasaktan. Tama ko ba? Yung hindi siya ma-o-open. Matututo pa rin siya sa kanyang leksyon. Kasi hindi nga naman ako nagbayad. Hindi nga naman kaya wala. Hindi na ako pagkatiwalaan. O natuto siya. Okay, tuloy tayo dito. Sabi nga, no, magbigay ka sa lahat ng mga humihingi sa'yo. Sabi ko nga sa inyo, baka kasi yan ay, anghel. Sino yung mapagbigay sa mga pulubi? Nakaramdam na kayo na baka anghel siya? Sino yung mabusisi? Aba, may nangingi. Tayo. Patingin ang likod. May maliit na kakpak dyan. Okay. Patingin nga ng ulo. Wala naman parang halo. Hindi mo literal na gano'n. No? Sabi niya, kung ang kasamaan, si Satanas ay nakapagpapanggap na anghel ng kaliwanagan, yung mga anghel ng Panginoon ay nakapagpapanggap ng mga istablero. At alam ko marami nang isinag ng Panginoon niya para subukin kayo. At siguro kung tumugma na nagbigay kayo, na hindi nyo akalain ang biglang may pagpapala kayo sa buhay nyo na nagpapatuloy ngayon. Yun na po yun. Napagpala kayo dahil nakapaglimos kayo sa pulubing anghel. Diba? Kaya huwag iwasan ang pamamalimos. Ako, may batas, bawal. Diba?
May mga pwede namang limusan doon sa hindi public. Yung pwede yung balikan, bigyan nyo ng goods, di ba? Sino dito anong pwede mong sabihin sa mga pulubi kapag binigyan mo na siya ng limos? O bago mo siya bigyan ng limos, ayun tama. God loves you. Ano ba? Siyempre kung isip yung mong sinabi, ay ito na pala yun. Ano ba pwede mong sabihin? Ingat ka. Pasalvage kita. Ingat ka. Kasi naman, balik ka dyan. Diyan ka. Ingat ka, mamaya. Totoo na may wala sa kalsada, di ba? Ano ba? Wala bang magtatanong? Sinisara ko nagtatanong, ba't ang ganda ng damit mo? Anong pangalan mo? Papa-blatter kita. Ganun ba? O, saan ka nakatira? Baka naman mansyon ang bahay mo. Yung iba kasi, ako sindikato. Ikaw siguro yung sindikato. Dahil may isang kusingkyo, pinakapagbigay. Lahat na lang ng puno nakita mo, sindikato. Ikaw ang hit ng sindikato. Kasi alam mo yung ba? Huwag tayong gano'n. Matuto tayong magbigay. Ang Diyos na, ang lagi motivation niya, doon sa words kagad love your enemy. Yung ba pag nagawa mo yung talagang faithful ka, full of faith ka talaga. Okay, yung nag-command nito, no? Yung nag-command nito ay si Jesus Christ mismo. Sabi, the one who commands has put it into actual action. He himself, no, was not spared to suffer. Hindi siya niligtas ng kanyang ama. Hindi pwedeng anak kita. Talagang sasapitin mo to. Ikaw ang mananaog sa lupa para tubusin ang kasalanan sa katauhan. Opo, I'm willing. Kaya nga dumating siya sa puntong yung nagsasabi niya ng bakit kita bibigyan? Bakit? Tukot pawis ko to Ay, mahiya ka rin siya. Ang Diyos na lumuhod, nananalangin tinulungan din ng dugo at pawis para sa atin. Di ba? Ang sabi na kaya sa tinulungan ng habang nananalangin siya ng Ama, baka pwede naman. Palipasin mo ang saraw ito sa akin, lumagpas na lang sa akin to. Dahil alam niya yung sasapitin niya sa kamay ng mga taong masasama. Andun yung bintang, agupit, pahirap, pagpapasa ng krus, at pagbayutan. Nandun. Alam niya yung sasapitin. Di ba kung napanood ba niyo yung kay Mel Gibson na yun, Passion of the Christ, di ba? Palabas pa lang mangingilo ka na di ba? Totoo yung, alam po ninyo yung ang tawag doon? Ang tawag doon sa pangkapas na yun, latigo. Kasi latigo ngayon, di naman pang deworming, di ba? Yung latigo, hindi lang basta yari sa kung anong yun. Yung dulo ng may mga tibok, wala kadikit. Kaya pagka hinihampas sa katawan mo, iikot muna sa katawan para malagulaw. Nasa kahihilahin. Kaya pagkahila doon, wasak lahat yung dadaanan mo. Nung tanim mo na yun. Hindi lang naman isang kabukit. Hindi lang sa tiyan, may sa likod, may sa harap, may sa paa, o saan sa siya tinamaan. Kaya nung matapos siyang parusahan, nasabi sa Isaiah 53, walang kagandahang nakita, kundi kasumpa-sumpang itsura. Dahil doon sa talagang sinapit niya, sumobra yung dami ng dugo, lahat na. Hindi ba pamahalan sa pag-gano'n, di ba? Lahat yun. Pero lahat pala yun, binigay ng Diyos para sa atin lang. Para sa atin. Kaya kung titignan po natin to, yung nagsasabi ng empty sa religion, siya muna po ng buwan. No? He chose to live the splendor riches of heaven and became poor in this earth. No? He offered himself to reveal us of our sin. No? Ito na yung tunay na emptiness of Jesus Christ. No? Yung pamagat na yan, ito po yung naging kahulugan. Tinanggap natin ngayon ang fullness of redemption. Bayad tayo. Kaya nga sabi, we who was being freed by the Son is free indeed. Malaya ka na. Bakit patuloy mo kinukuha yung sarili mo sa kasalanan? Fullness of forgiveness, tinanggap natin. Fullness of acceptance, katulad sa prodigal son, hindi na binanggit yung kasalanan. Fullness of holiness, pinagkakatiwala sa atin. And righteousness,
and fullness of salvation, hindi hulugan. Buong-buong kaligtasan ang bigay ng Diyos sa iyo. No? Katulad ng nangyari doon sa isang magnanakaw na nakatako. Di ba? Ngayon din. Di ba? Kaya yung simpleng pagtanggap mo, Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at kalupagitan. Yung oras na yung tinanggap ka, sinulat ang pangalan mo sa aking ng buhay. Nananalig po ba kayo doon? Okay. Kaya sabi nga dito, dahil hindi lang yun. Tinanggap natin ang buong pag-ibig ng Diyos, kahabagan ng Diyos, protection ng Diyos, kasama na yung pagpapagaling ng Diyos at kalayaan. No? Ngayon, itong nakakalungkot, still, though we gave it all, till there's nothing left. Wala na halos natira sa Kanya. Others don't appreciate His suffering. May iba pa rin Diyos silang inanang, hindi si Kristo. Hindi naman siya tinanggap ng isang katakuhan. Diba? Masasabi mo ba na ikaw ay 100% nakasurrender kay Christ? Siyempre kay 100% nakasurrender kay Christ. Tama na wala eh. Kasi minsan inaagal pa rin natin yung mga mahigin. Lalo na ngayon, napakaraming binigay ng mga inchik. Ng mga konsul. Na makikita natin, ina-apply natin. Pero kung hindi kami nag-apply. Hindi ko naman kayo husgahan dyan. Kung mas matibay ang pananalig nyo dyan, at sinuwerte kayo, eh hanapin nyo na yung sino ba? Sino ba hanapin nyo? Sino ba yung Diyos ng China? Ang dami nilang Diyos. Di ba? May Buddha, may Dragon, no? Ang dami nilang mga pamahiin. Itong bandang to, swerte. Itong bandang to, malas. Itong side na to, maglaging ganun. At gumawa ng mga kitchen at ng mga kung ano-ano. Pampaswerte. Binili naman ng mga sino bumili? Yung mga naniniwala. Kaya dito kung may bumili, hindi na po kayo Pinoy, Chinoy. Sino yung mga Chinoy? Alam masama, pero panalangin natin, makalaya tayo sa ganun. Simpleng salita ng Diyos ang latag mo sa mesa. Buksan niyo sa Pilipos 4:19. Lagyan niyo ng barya dahil bakal pa rin ang amin. Kahit isa lang, iso o 20, okay na yun. At panalangin. At hindi po titigil. At deklarasyon na nagagaling sa Biblia. Hindi na po titigil ang biyaya ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Nakiligin lang natin ng Diyos. Ano po? Siya lang. Kaya nga, nakalulungkot kayo ng Diyos. Kaya wala tayong karakter magaling kung may mga nag-apply nun. Wala. Kahit si Pastor wala. Ang Diyos na hindi nag-aalit. Hanggang ngayon, pinapasit pa rin naman siya. Diba? Hanggang ngayon, hindi na walang bahala rin naman siya. Pero may salita ang Diyos. Isang araw, itong mga nagbaliwala na to, kawawa ka. Sabi ng Panginoon. Yung mga nagbaliwala sa akin, kawawa kayo. Dadating ang panahon, ako naman ang sisipin. Ngayon, pinayagan ng Diyos lahat yan eh. Kultura, lahat, di ba? Pag napakinig niyo sa DCAS, tinawag natin, ang daming tinawag doon, di ba? Yung karapatang pantao, ginawa natin yung mga tamad, ginasa natin sa kasalubong, di ba? Ang ganda ng bulalyo, di ba? Na tinawag natin yung pag-usama ng same gender na karapatan ng damdamin. Pero lahat yan ayaw ng Diyos. Ibig sabihin na bubuhay talaga tayo ngayon sa compromise. No? Pero sabi ng Diyos, hindi ako kikibig. Okay ba? Pero isang araw, pagdating ko, kawawa kayo na bumaliwala sa akin. Di ba? May ano ang Diyos eh. May husga siya, hindi yun. Puro grace na yun, puro grace. Di ba? Ikaw naman bahagi. No? So, naintindihan ko ba niyo yung fullness na binigay ng Diyos because of the emptiness that He has done? Sino nakatanggap ng fullness of salvation? Fullness of forgiveness, redemption, acceptance, love of God, mercy of God, protection, healing, blessing, provision. O, di ba? Tinanggap niya ng lahat. Ngayon, kayo hahamunin sa ikalimang bahagi. How dare you? Ano ba yung sabihin nun? Sino ka? Di ba? How dare you? If we are so selfish,
Kasi binibigyan lang natin ito ng tinatawag na level of speech. No? Yung gusto ko yung talagang merong parang galit ka na talagang sasabihin. Harap mo na sa inyong katabi. Huwag lang tatalsik ang laway. May nagagalit ka pagtapos. Sige, motivation to. Okay, 1, 2, go. Sino ka para magdamot? Go! Yung isa, alam ko, nililibre lagi ng katabi niya kaysa natin. Pag sabihin nyo na lang, sino ako para magdamot? No? Okay. Practice lang naman yun. That makes sense. Di ba? Pero actually yun, ay tanong sa sarili natin yun. Ilalakas ko lang. Tanong sa sarili natin, sino ako para magdamot? No? At hindi mo mapintaw-pintawan yan. Bakit yung pangawa kong lupa nantay na ginto katulad ng bagong ni Jerusalem? Ibibigay nga lang yung Diyos sa atin yun. Di ba? Bakit hindi ka makapagbigay ng patas? Bakit ang Diyos ba hindi naging patas sa'yo? Yan. Bakit hanggang ngayon hindi ka makapag-share? No? Gusto mo, ikaw lang uhapaw na. Nabubulok na nga yung iba sa tabihan mo. Sinusurong na yung mga damit mo. Ayaw mo pang ibahagi sa iba. Tandaan po ninyo, hindi ko kaya. Bigay mo yung kapatid ko, hindi ko kaya. Bigay mo yung kamag-anak mo, hindi ko kaya. Bigay mo ang Diyos, hindi ko kaya. Bigyan mo yung kapitbahay mo, hindi ko kaya. Yung hindi mo kilala, lalong hindi ko kaya. Pag hindi mo kaya, selfish ka. Tama? Kasi kasama ng Diyos dun eh. Yung binanggit mo na yun, ay pwedeng may ginagawang mabuti o masama sa iyo. Pero hindi yun ang pag-uusapan para talaga mas maintindihan nyo. Hindi mo kayo magbigay sa Diyos, hindi mo kayo magbigay sa kapwa mo, kapatid mo, kabarangay mo, community mo, at sa hindi mo kilala. Pero sabi ng Diyos, tandaan mo, tawag mo sasabihin, mahal mo ako. Kung hindi mo kaya mahalin, yung kaaway mo. Ayun, kaaway ka talaga. Dahil kapag sinasabi mo, mahal mo ko, at hindi mo kayang mahalin ng kaaway mo, isa lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Sinungaling! Diba? Gusto niyo maraming yung malakas sa harap ng Panginoon. Nung namatay ka kung ganyan pa ko, dahil po, tinusundo ka na sa langit para hukuman. At may kantang, when we all get to heaven, binuksan na ngayon yung aklat ng buhay. Pinamunahan mo agad, Panginoon, mabait ako. Yun nga lang, may konting kalamutan. Mahal ko naman sila kaya may tampo ako Basta mahal kita, Panginoon, yun ang mahalaga. Sinungaling! Wala ang pangalan dito. Liars! Diba? Liar ba yun? Bigyan natin ng pin yung ating katabi. Sabi natin. Harap mo na kayo sa inyong katabi. Hindi yung harap, hindi nag-toothbrush. Harap, go. Sabihin nyo lang naman malakas na. Sinungaling! Teka lang. Ano kami ginawa sila sa inyo? Nauna na kayo. Lakasan nyo. Ha? Yun muna pa na ipalabas. Yun muna. Ganito muna ha. Parang yung ginigiliw mo. Sinungaling. Ayun, ano di ba yung alam? Ano mo na sa sinungaling niya? May lambing mo na. Want to go? Sinungaling. Diba? Kaya parang totoo. Nakikita ko sa mata yung iba. Diba? Parang kunyari, mahal mo ko sa Panginoon. Sinungaling. Ngayon naramdaman mo hindi pala totoo. Ngayon ha, todo-todo para signal number 5 ha. Kung talagang nakawig yan, dapat tumansik yung wig niya, natanggal ang hikaw, ang kwintas dahil nasabi mo yung katotohanan, lumaya siya. Pag may natanggal, lumaya siya. Pero pag ang pustiso niyo ang tumanggal, tayo ang laki ang sinungaling. Ito na, may panikip pa. Okay, 1, 2, go! Habang wala panoorin, di ba kasi may turo ka Sabi ko lang naman sabi, may turo ka talaga Parang sigurado, sinungaling. Okay.
Oh, huwag magagalit ha. Pag nagalit, totoo. Di ba? Eh, yun ay motivation lang. Kasi ganito naman talaga marinig natin sa harapan ng Panginoon eh. Kung nasaktan na kayo, nang narinig niyo sa kapwa niyo, ay hindi po kayo makakatayo sa harapan ng Panginoon. Bakit hindi pa nagsasalita ang Panginoon? Kayo na nagsasabi, ang Panginoon, napakasaktan, hindi ko naman kasi ito yun. Matutunaw ka talaga sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi dito, remember His command, love your enemies, your haters, your critics, the one that bullies you. Most of the time, love them. Simple hindi yakapin, simple hindi pagpakabuto, huwag pansinin, ipanalangin, pag-ibig na ito. Palagpasin mo na. At huwag ka mag-complain ng sama na, pag-ibig na ito. At ang sabi dito, do good to them that curse you. Yung sinasabi ka, sumpa ka, ay mahalin mo daw yun. No? And, don't turn your back to the needy. Huwag mong talikuran ng mga nagdurusa, ang mga walang tahanan, ang mga ulila. Ang sabi nga, kapag may nakita ka doon dyan na naniligaw, lalo-lalo na mga ibang lahi, ay maging ano ka raw, accountable. Hindi sinasabi sa Bible eh. Biruin nyo ang pinapasa yung heritage na pagiging mabuti. Sabi, maging mabuti ka rin sa kaibigan ng iyong ama. Kung sakaling namatay na yung ama mo, hindi kaibigan siya. Diba? Parang ang sitwasyon nito, dinalaw yung tatay mo, patay na. Ano pwede mo sabihin? Patay na po siya. Asa ka, punta ka dito. Bakit? Punta ka. Ganun ba? Titira? Ano na, stay isang gabi? Ha? O, 450. Ninegosyo. Hindi ganun. Talagang tatagpilitin mo na parang ama mo rin. Alam mo ba ganun yung example ng Panginoon? Tinupuro mabuti ng Panginoon yung meaning of love. Tinupuro, dinadalisay, pinapaliwanag sa iba't ibang anggulo para wala tayong gusto. Tingnan ko ba? Wala tayong excuse. Ngayon, habang ginagano ng Panginoon yun, nasabi dito, makinig, there must be a godly attitude in us that doesn't withhold. Dapat makita at matuklasan na natin sa buhay natin na meron pala tayo isang makadiyos sa pag-uugali na hindi mapipigil. Na hindi siya mapipigil. Dapat, sa tagal pa naman ninyo, dapat meron na kayo niya. Sino nanood nung yung kay Dennis Trillo, yung Green Bone Ring. Pag ang mabuti tapo daw ay namatay, sinurog, may makukita ang ano bang gusto nyo makita pag sinurog kayo? Black bone. Green bone. Oh. Pero hindi naman totoo yun. Kaya may gano'n, eh, sa sobrang dami na ininom niyang gamot. O yun, medically. Di ba? Hindi naman to Minsan lahat kami, pag pinag-usap ko yung kapatid, ako gusto ko rin magpag-relate eh. Sabi ko sa kanila. Ay, lalo na ako. Kaya lang, parang ayoko na rin eh. Kasi baka mag-away-away mag-relate sa akin eh. Sa dami ng green bones. Mag-aadvance kita. Kasi nga sa dami daw na iniinom na. Alam mo, di ba? Parang gano'n namin. Wala namang adika ito. Baka naman dumagdag ko sa mga ano ninyo ha. Mga pagka-alipin nyo, pumunta pa kayo sa crematorium at bumili kayo ng mga green bones dyan. Hindi po totoo yun. Ano po? Ngipin daw na verde. Hindi lang sinipili yung kaya nag-ngipin. At teka kanina ang kalet-laing bago namatay rin naman siya. Okay, tulad. Nasabi dito, no? Just give and give till nothing's left. Sabi nga natin sa kapwa natin, magbigay ka ng magbigay hanggang wala matira. Go! Yan ang magandang solusyon. Huwag mong solusyon ng kapwa mo na magdamot. Huwag po. Pag nagdamot ka, ang Diyos sarado ang pintuan ng pagpapalas. Ang Diyos na, walang iningatan sa kanyang sarili. Iniwan mo. Kasi kung mas mayaman, kayo ang Diyos. Kayo ang Diyos. Sino ba naglalakad sa ginto? Kayo ang Diyos. Kapwa ang Diyos. Kanino bang ari-arian na hindi masisira? Inyo ka sa Diyos. O, bakit naman yung pamigay yan? Masisira yung ganyan. Diba? Namamatay din naman kayo. At ang ganyan dito, pag namatay kayo, binigay niyo lahat yan, parang lugi. Eh, patanggapin niyo naman yung sa langit na walang kasiraan. At lantay. Pero
pag kinamatayan mo yan, nang may kadamutan, hindi ka makapagbigay ng kapirasong limon, ay wala kang aasahan sa pangako ng Diyos na kalangitan. Wala. Kasi namatay ka, ang pinahalagahan mo ay yung kayamanang panglupa. Ika-anim na bahagi. Genuine Christians, ano raw? Ano daw? Tagalogin. Ang dalisay at puro Kristiyano ay, sabi dito, are the only doers of this. Ang gagawa nito, ano daw? God, pag gano'n, ibig sabihin, ang Diyos ay nakatira sa Kanya, ang Diyos ang naghahari sa puso niya, at walang selfishness na matitira sa Kanya. Kahit i-extra pa yung puso niya. Ang nakalagay, empty of myself. Ganun. Diba? Wala selfishness, kundi selflessness. No? Ang sabi nito, their emptiness of selves comes from, saan nagmumula yun? Parang bigay mo na lang lahat. Nagmumula yun sa pagkilala sa Diyos at pagtanggap ng kakontentuhan, pagtanggap ng pag-ibig na dalisay sa Diyos at purong-puro. At dahil doon, natutunan niya tingnan ang interes ng kapwa niya at hindi ang kanyang sarili. At ang sabi, nagkaroon rin siya ng mindset na ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay pwede rin ibahagi sa iba. Mayaman man o hindi, sapagkat ang Diyos naman ang mag-replace nito sa akin ng masigit. Kasabi dito, as long as they give them away, new blessings comes easy. Alam po ninyo, pag ang Diyos nagbigay ng kapalit, ano kaya? Alam mo, nagbigay ka ng 1 milyon. Kaya tayo ikapalit ng Panginoon sa'yo. Sige, yung genuine Christian ng mga kasagot na. Ayan, 100 folds. Kaya pag dumating yan, isa po. Alam niyo kung ano ibibigay ng Diyos sa inyo? Kakontento. Di ba? Kakontento. Di ba? Kasi tayo, huwag tayong magagalit na. Ang mga Amerikano, ang mga Western people, wala silang pamalo. Wala silang inipon ko to para sa mga anak. Wala. Kaya, ang ano kasi nilang nagsumikap ng mga anak, o sige, 12 to pataas, independent na kayo. Tututo ng mga buhay. Wala kayo asang pamana, kasi na pinaalam namin kayo. Malaya na kayo pag hindi na hindi na. Sa atin kasi may unang may alaga pa, pinapakain mo pa. Tapos ang maasa pa sa pamana. Ihuwa parang gano'n. Meron pa tayong mga, o sa pangalayang malaki, o sa puso ang bakit pa. Narinig ko kasi nung nabang malaki ako. Eh di yung ba, kaya maraming mga nag-alaga ng mga foreigner na napamanahan, hindi na natin walang gobyerno dahil pinangalan na sa kanila dahil inalagaan sila. Parang gano'n. Pati mo, kahit na nag-alagaan sa ibang bansa, after pa rin sa diba? Pero hindi gano'n ang sabi nga po dito, pagka pinamanahan ka ng Diyos, kakontentuhan ang ipamamana niya sa iyo. At pag kontento ka, you will see all things in your lives. Siguro, jewelry, house, cars, and everything in vain. Wala, hindi na ito mahalaga. Siguro dapat ito ibenta at makinabang ang mas marami. Sapagkat malapit na naman akong pupunta sa langit at ang mamanahin ko doon, higit pa dito. Ito, ini-interest pa ito sa isang tao pero interest ko doon na lang sa langit. Di ba? Yan ang isa sa nakita ko yung pastora dito. Nakita ko sa kanya. Alam niyo, yung bagong kasasyan, may mga alasyon, binibigyan na, ay, hindi pastora, may mga ano pa. Nakita pa sa akin, akong bahala, ay, hindi ko, sa inyo, gamitin ako, magkakasakit kayo. So, ito na, nangyari na ho, ikaw ka, matay. Tinanong namin, komo nga, yung kanyang anak sa Amerika, kanino ko namin bibigay mo na iwan niya, no? May mga konting yan dito. Ibigay mo doon, kay ganito. Hindi pa lang pinagbigyan, yung busit sa kanya. Yung busit pa sa kanya, ang nakinabang ng lahat. Diba? Pero ano kay Pastor yun?
Sabi na ni Pastora, alam niyo si Pastora, ito ang kakain sa kanya. Namatay na, the following Sunday, nag-tides pa. Kasi habang nasa ospital siya, binukod niya lahat ng tides niya. At ibinili niya. Kaya tinanggap namin yung dalawang tides, sinurrender namin sa pastoral meeting. No, marami din. Hindi niya inalita na sa ospital ko, kailangan mo rin hindi. Nag-tides pa. Kaya yung sasabihin mo na wala na siyang pinahalagahan sa sarili. Lahat talaga sa Diyos. Kaya alam ko sa Diyos yung talaga nakuntay. Biling niya namamatay, wala man lang nakatili na kamag-anak na hinihiling niya. Nagsusumiling po sa guys, pababa na yung kanyang pressure. Hanggang nalagat na lang hininga. Wala. Kinremate siya. Ayaw na mahal sa buhay. Ayaw niya gawin sana sa kanya. Kaya gusto niya may nakaharap bago siya mamatay. Sabi na naman niya, huwag niyo akong i-cremate. Yun lang, hindi naman ito. Sabagay, cremate, burol, ligay, ang mahalaga, nasa langit na bayan. So sabi na dito, no, our emptiness, pag tayo po ay nagpaluwal na, dinitawan na natin yung mga pinagsisimulan ng tulo, ng away, ng kasabihan sa buhay natin, ang Diyos na po ang maluluwalhati sa atin. At handa na po ang Diyos at tanggapin kayo sa kalangitan. Hindi po ibig sabihin mamamatay kayo. Hindi. Meron na kayong agad lugar sa kalangitan. Sapagkat ang pinapahalagahan mo ay ang bagay na nakikita, ay ang mga bagay na hindi nakikita, kundi ang mga bagay sa kalangitan. Hanggang nakikita po natin yung mga interest ng bagay na yan, yung halaga ng bagay na yan, yung pagod ko dyan, yung dugot pagod ko dyan, hindi nyo yung bibitawan. At yan po ang malaking dahil. Aabutan ka. Pwede kang abutan ng kamatayan, kahirapan dahil dyan. Pero ang Diyos ay Diyos na nagpapalaya. At nawa, ang katotohanan ito na nalaman natin ay magpalaya sa ating lahat. Amen po ba? Huwag alagaan ang sama ng loob, pakawalan natin yan. Conclusion natin, sa pagpapakumbaba, doon kanila paparangalan. Kasi mamaya kamatayan mo yan eh. Ito mangyayari. Ayan, kadamot, namatay ko eh. Biruin mo na mamatay ka na lang pinag-uusapan, yung kadamutan. Pero kung sakaling nagparaya ka, nagpasimula ang kapayapaan, dahil kasi nag-iwan ka, ano masasabi nila? Yan si Ating. Di ba yung namatay si nanay natin? Yan si Ating. Mapagbigay. Sabi ng mga pati, wala kaming lamangan. Lahat kami magmamahalan. Lahat kami mapagbigay, mapagpunawa kung sino meron tutulong sa isa. Walang agap yan naman. O di ba natin puri, yun pala yung pag nagpakumbaba ka, itataas ka sa huli. You leave a good legacy. Tama po ba? Di ba sabi nga, may naikwento pa dito eh. Mamamatay na lang, yakap pa yung bag na may 50,000. Inaatake niya sa puso, kinukuha dahil i-aakusin. Kabingin yung naglalawin na, kinukuha yung namatay na. May patay na yung pag-umitaw. Di ba? Kaya susunugin, magano pa, wala na din ba? Di ba? Kasi di ba kayo, hanggang ngayon napagpepe pa, hanggang ngayon ako ito pa sa inyo. Isang taon na yata nangyari yun, di ba? Hindi ko man kilala, pero naikwento siya. O di ba? Ang sabi, ayan, kasi nabuhay ka ng gano'n. Di ba? Kaya ang buhay natin, naikila. Live to the fullest. Kung yung mga bagay na yan, di ba, may mga nagsabi na ayoko na ng bago, benta ko na lahat, magpapasya na ako. Ay, oo, tama yun! Mag-enjoy ka na! Di ba ba, ano, bukas wala ka na. Mag-enjoy ka na mamaya sa plaza. O, pumunta ka na sa mga ilog. O, di ba? Baka naman doon ka sa ilog kukunin ni Lord. O, di ba? Kaya ito lang, yung ibig sabihin, dapat wala ka sa bandang huli, no? Kung ang Diyos, inipiyang ka ng sarili, naging tayo mayaman. Hindi po literal na mayaman, mapaya. Ibig sabihin, sumagana tayo sa lahat. Tayo naman kaya. Mag-empty. Yun na naman mabigyan natin pabalik sa Diyos eh, kaluwalhatian. Alam niyo po, di ba sabi nga, pag may faith ka, nagbibigay ka ng katuwaan sa Diyos. Kaluwalhatian yun. Kaya napakahalagang bagay. Simulan natin ang bagong taon natin na laging bukas. Hindi po tayo magiging said sapagkat ang Diyos na naghahari sa puso mo
Kaya ka bukas at kaya tayo mag-emptiness ay mananatiling mag-aari sa'yo.